What's up mga boss? Usapang NBA na naman tayo. Sino nga ba ang hindi nakakakilala kay Dwight Howard? Lakers 2020 champion kasama si LeBron at Anthony Davis. May mga komersyal tulad ng McDonald's, Arrowhead 100% Mountain Spring Water, Gatorade, Call of Duty at tad ng komersyal sa bansang Taiwan na huli niyang pinaglaruan ng basketball. Si Howard ay nakapagtala din ng madaming award at naging dominante sa center position sa lahat ng team na kanyang napaglaruan. Superman, Thunder, D12, yan ang pagkakakilanlan ng 8-time All-Star na si Dwight Howard. Defensive Player of the Year din siya na 3 beses sa taong 2009, 2010, 2011 at hinirang din na rebounds leader 5 times at blocks leader twice. Pero ang mas malupit at naging maingay na balita ay ang issue niya na pagiging Becky. Halina't himayin natin kung posible bang Becky talaga itong si Dwight Howard. Una, inulan nga ng komento ang Twitter post ni Shannon Sharps Burner na naglalaman ng palitan ng text message si Dwight Howard at Stephen Harper na kung saan ay nag-aakit ito ng tatluhan sa isang lalaki na nakapangdamit babae na ang pangalan ay Kitty. Nag-file si Harper ng kasong assault, battery at intentional infliction of distress. Nangyari umano ang insidente July 19, 2021 sa mansyon ni Dwight Howard sa Atlanta. Pangalawa, sa isang YouTube video naman ay pinakita ang slow motion, ang tila hindi sinasadyang pagdakma sa talong ng isang bench player ng Houston Rockets at kanya pa itong pinisil-pisil. Siguro, umiral siguro yung kademonyo ng aking kamay, gumalaw. Pangatlo mga boss, ang relasyon niya kay Masen Elie na taong 2018 ay isinapubliko niya ang kanyang relasyon sa NBA superstar at nalaman daw niya na nakikipagbanatan itong si Howard sa ibang transgender woman na isang host ng transgender sex parties at sinabing minsan itong pinuntahan ni Dwight kaya sila ay naghiwalay at sinabi pa nitong after niyang tapusin ang kanilang relasyon ay ginamit ni Howard ang kanyang pastor Calvin Simmons upang pagbantaan siya na mag-sign sa NDA o non-disclose agreement at tumanggap ng hush money. Dahilan upang kontakin niya ang mga pulisya at mag-post ng mga alleged conversation nila bilang ebidensya. Sa interview naman sa Per Game with Christine Leahy on FS1 in 2019 kung saan napag-usapan ang lawsuit at ang kanyang pagkatao ay itinanggi ni Howard ang alegasyon na siya ay isang darna or bakla. Pang-apat mga boss, ang back injury niya taong 2018 kung saan siya ay naglalaro sa koponan ng Washington Wizards na yung pananakit ng kanyang likod ay dahilan pala ng injury niya sa kanyang wet poo. Panglima ang mga issue niya sa kanyang anak na si Braylon at baby mama na si Royce Reed. Noong 2020 nga ay naging laman ng balita ang post ni Braylon kung saan sinabi niyang absentee father itong si Dwight. At nag-upload pa ng isang video na masama ang loob kung saan sinabi nitong as of right now, I hate you. At noong 2022 nang mabalitang sangkot sa inappropriate sexual conduct with minor itong si Braylon, pinagbawalan ito ng otoridad na mag-hangout sa mga mas bata sa kanya ng 2 o higit pang edad. Ngunit may ginawa na naman ito sa anak ng boyfriend ng kanyang nanay. At sa pagkakataon na iyon ay isinuko ni Royce Reed ang kanyang sarili sa pulisya dahil sa nangyari ito sa kanyang supervision kahit may utos nga na bawal si Braylon isama sa mas nakababata sa kanya. Makalipas ang ilang linggo ay pinalaya din ito at dito nga ay nagsalita na si Reed. Hindi niya na daw kayang manahimik pagkatapos makita ang Instagram post ni Dwight kung saan nagbabanding siya kasama ang kanyang mga anak at hindi sinama ang kanilang anak. Tinawag niya na masamang tao itong si Dwight dahil sinabihan daw itong bakla ang kanilang anak dahil hindi pa raw nakakahawak at hindi pa nakakapanood na at ang sexual tendencies ng kanilang anak ay dahil sa mga naranasan nito growing up with Dwight.
At huli, sinabi niya, ang one-time NBA champion ay pinapipirma siya ng NDA o non-disclosure agreement para sa kanyang polyamorous relationships. At muli ngayon 2022 lang, ay nag-guest siya sa Way Up with Angela Yee podcast kung saan sinabi niyang hindi niya daw sinasagot ang mga rumors dahil hindi naman ito totoo. At ipinakikita lang ng mga naninira sa kanya ang kanilang kulay. Sinabi niya lang na ayaw niyang papirmahan ang NDA ang mga nakakarelasyon niya dahil magiging dahilan lang ito ng lumot sa kanyang relationship. At never pa itong nanakit ng kahit sino. Sa huli, ang gusto niya lang ay mamuhay ng may positibong outlook sa buhay. At nakatuon ang kanyang focus sa kanyang mga anak na makakasama niya ang mga ito sa ilo-launch niyang podcast sa taong ito. Palagay niyo mga boss, ikaw na humusga. Bakla ba itong si Howard? At kung bakla nga siya mga boss, hindi pa rin naman natin maikakaila ang kanyang mga accomplishment sa mundo ng basketball noong kanyang prime Superman Dwight Howard days. Comment kayo mga boss, ano ang inyong masasabi? At huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam!